Reaksyon nyo doon sa ano ni sinabi ni comparison doon sa sinabi ni PRRD na kung safe kayo ngayon maglakad sa gabi, ibuton nyo ang mga kandidato ni BBM. At ang sinabi naman ni BBM na ang kabila daw pong kampo ay pinagbili lang po ng suka. Ano pong reaksyon nyo doon? Naibang si BBM. Yung mga kandidato niya, alam naman niya, palpak yung mga kandidato niya. Rapo, sir. Palpak yung mga kandidato niya. Si Digong naman, you stand a better siya sa mga kandidato ni Digong. Yun yung sa akin. You stand a better siya. Meron ka ba? Sir, ano masasabi niyo po doon po sa ano? Kasi metra na lang po. Sa AFP kasi nababasa po natin na to secure and protect the people. Pero ang nangyayari po ngayon, there were times na we feel not safe. So ano po ang masasabi niyo sa kanila? Comparison ang sasabihin natin, comparison natin ang pag-uusapan sa administrasyon ni Duterte at sa administrasyon ni Bangag. Malayo. Yung ito opinion ko mamaya yung ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon. Honest to goodness answer, hindi ko naramdaman. Because yung side of impact, yung impact sa tao, parang hindi nila naramdaman na sila ay secured. That is my opinion. Now, sa ibang research ko, sa ibang mga tao, ganun rin yung kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila safety nila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administrasyon na ito, kinakailangan na nating palitan ang administrasyon. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa. Mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yun sa aking vlog paano na hindi na mamalayan, tapos na ang laban, pero mayroon lang isang elemento na nag-failure. Ipapaliwanag ko sa vlog yan para maganda yung explanation ko doon. So, sa ngayon, ang tanong ninyo kasi, hanggang kailan ba tayo? Ako rin ang magtatanong sa inyo, hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistemang gobyernong baka takot kayo sa inciting to sedition? Takot ba tayo? Hindi! Takot ba? Hindi! Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Ang problema nga lang sa mga vloggers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pake. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghirap ng bansa. Diba, ang alam natin, ang Marcos, kaya binoto natin. Ayaw ko, kung binoto nyo, ako binoto ko. Sinuportahan ko pa nga lang 6 million. Ang akala ko kasi, yung trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo ng kanyang isang pillars na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng mga Marcoses, i-distribute sa mga taong bayan. So tuwang-tuwa ako kasi makakatulong ako paano patulungan yung mga katulad natin mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang yung trillion or yung trillion na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, bakit nagnanakaw pa? Yun yung tanong ko doon. Kulang ko, sir. Ako lang. So kulang pa ang kayamanan nila. Ang kayamanan natin, balita ko na sa ibang bansa na. O sila na magbuhay-hari. Ang isa pang problema natin kasi wala yung standard. Hindi nyo nga alam kung ano yung standard. What is government service? Ang government service, binoboto niyo yung mga tao, kapitan, hanggang presidente, pati yung mga mambabatas, na supposed to be, protektahan nila yung interest ng bawat isang Pilipino. Ngayon yung mambabatas, dahil sa bumoto sa kanila yung mga 300,000, 100,000, supposed to be, gagawa sila ng batas para sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Hindi pwedeng maging masaya lahat Kasi, in a democracy, majority wins, di ba? Kaya kahit kunyari
merong 1,000 Pilipino na apektado ng isang project ng government. Nasasagasaan yung 1,000 Pilipino para sa 120 million na Pilipino. Pero ang government service kasi is making sure na walang maaapi na kababayan. Kasi lahat tayo, entitled tayo, kaya natin binoto yung mga politiko natin para mag-serve sila. Kaya nga tinatawag na honorably. Kaya tinatawag na mga sila. Your Excellency, mga ganon. May title sila. Pero ang problema, pagka naboto na sila, akala mo kung sino sila, mayayabang. Government service is supposed to be keeping in mind always and in your heart na hanggat merong isang Pilipino na naghihirap, kulang yung serbisyo mo. Kailangan lahat ng Pilipino guminhawa yung buhay. Yung OFW abroad, yung mga katutubo natin, yung mga Muslim natin kapatid, yung mga Pilipino na sa araw-araw nahirapang mabuhay. Hindi na nga makarali eh. Kasi hirap sa buhay. Hindi maka-absent. Sasabihin nyo, baka nagbablog kayo. Nasaan na kayong mga supporter? Nasaan na kayo? Walang magrally kasi nga hirap na yung buhay. Hindi nyo naiintindihan na yung mga politiko, yun yung estratehiya nila. Sirain yung ikakabuti ninyo para hindi na kayo, mahirapan kayo, hindi na kayo makakano. Sige, meron. No? Kaya yun yung kinakailangan, ang isigilin ninyo yung mga politiko na binoboto nyo. Ngayon, ang problema ninyo ngayon, you're stuck with a 3-year election period, 6 years kung national na ano. So, in 3 years na boto, ang problema, merong mali sa sistema natin. Why? Pagka binoto mo na yung tao, we are stuck with a person. Wala na. And then magdusa ka. Di ba, ang question ko sa inyo, tama lang na ang oras ng bawat Pilipino ay napakahalaga. Kahit sino ka man, may pinag-aralan ka, mayaman ka, mahirap, bobo ka, tanga ka, o whatever, ati ka, mahalaga yung oras mo bilang isang Pilipino. That's why, hindi dapat masayang yung oras natin sa mga tanga na politiko, mga incompetent. Kaya nga, there should be a system na pagkapalpak talaga yung tao, meron tayong paraan para tanggalin kaagad yung mga gago na yan. Kasi sayang yung oras natin. Sayang yung oras natin. Sir, can you enlighten us? Tulad po sa nangyari sa ako, Ilocano Party List. Kami mga Ilocano, marami din ayaw na ma-impeach si BP Sara. Pero yung ako, Ilocano Party List, ay bumoto na ma-impeach si Sara. Ano po yung masasabi niyo? Kasi ang sabi nila, umira lang pera. No? Umira lang pera. 25 million sa dalawang AX saka yung isa AKAP, and then 100 million sa allocation, 150 million lahat. May saan galing yung informasyon? Sino ang may katibayan dito na yung congressman ninyo tumanggap ng pera para bumoto ng impeachment? Sino ang may ebidensya dito? Wala. Dismiss eh. Di ba? Pero, ang tanong, saan galing yung balita? Sa loob din eh. Yung mga Pilipino rin, na mga staff nila, na hindi matiis, nagsalita. At yung mga congressman din, mismo, sa kanila galing yung informasyon. Hindi naman kayo nag-invento. Pero binabaliktad nila. Nasaan yung ebidensya nyo? Nasaan? Wala nga ebidensya. Pero ngayon, they get away with it. Pinapaikot nila yung mundo natin na laging meron silang tinatapat na kwento, istorya. Yung 2025 budget, ano tinapat nila? Mga vlogger. Yung impeachment ni Sara, ano tinapat nila? Yung mga vlogger pa rin, di ba? So, para matakpan yung kay Inday, bayad sila 150, imagine 150 million. Anong ginapasyon nila kay Inday? 125 million. Di ba mga PI nila? Mga PI yung mga yan?